mo yung ibang roots. Kasi pag cube to guys, tatlo yung root niyan. Anyways, try natin. So ang ganito guys, pag meron ng given na root, yung sunod niyan, pwede mo siya i-divide or i-synthetic division. Kung marunong ka ng synthetic, gawin mo. Kapag hindi ka marunong, gawin mo yung long division. So synthetic tayo syempre. Mas madali yung synthetic eh. So lagay mo lang yung negative 1. Then kunin yung coefficient. So okay naman yung mga exponent. Then okay na yun. Kakopy mo na lang. Okay. So magkakaroon tayo ng 1. Dito naman 3. Then dito naman 3. Ano to ah? Meron na ako ng video. May video na ako dun eh. Ulitin natin. Di convert. Ayun, tinawag mo na nga eh. Oo, meron na akong video sa ano. Sige. Nandun sa white dito. May mga title naman yun. Title holder. So magiging 1 to guys. Multiply natin doon. Magiging negative 1. Magiging 2. Then magiging negative 2. Magiging 1. Magiging negative 1. Magiging 0. Gets mo to ano? Oo, convert. Ayun mo. Convert 1/4 into decimal. That is. Raw boys. Raw naman yun eh. Wala naman yung voice changer. Anyways guys. Nasundan mo ako mali pa. Andiyan ka pa ba? Andiyan ka pa ba guys? Nagets mo ba yung pinaggagawa ko dito guys? Wala yung edit. Tamad ako mag-edit, kinakat ko lang yung wala yung nahati ko lang kunyari ito, sinimulan ko dito, kasi itong sinasabi ko maririnig mo to doon pag pinost ko. Nagets mo to? Gets mo? Ayun. So same nang ginawa natin from x cube, bawasan natin ng isa, magiging x squared. So x squared na to plus 2x plus 1. So ito guys, perfect square na to eh, trinomial eh. Pwede mo na to equate or factorable na siya as x plus 1 tsaka x plus 1. Guess mo paano mag-factor? Ganito kasi yan. So sabi natin, pag magpa-factor, kunin mo tong last term, positive 1. So basically, kung positive yung sign, dalawang negative pwede or dalawang positive pwede. Pero kung consider mo lagi yung middle term, kapag plus, syempre plus yung gagamitin mo. Dalawang plus. Pag minus, dalawang minus. So dahil plus to, ito gagamitin natin. So dalawang plus na dapat ang sagot is 2. Kasi ito yung middle. So 1 times 1 is 1 and 1 plus 1 is 2. So kaya siya naging ganito. So yung dalawang, kung meron tayong x minus 1, x equals negative 1 yung given na roots. So ibig sabihin, yung pangalawa, equate mo lang to sa 0. Kasi root yung hinahanap eh. Magkakaroon ka ng x equals negative 1 din. Puro negative 1. O di negative 1 lang yung root.